Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ipinakilala ni Mama Janet si Mokang sa isa sa mga may-ari ng club at iminungkahan naman ni Chiki na mag-showdown na lang daw umano sina Silin at si Mokang dahil sa sobrang pagkaingit nga ni Silin nito kay Mokang. Kaya sobrang pagkakaingit nga ni Silin kay Mokang ay magagawa niyang isabotahe itong si Mokang nang sa gayon ay hindi ito makapag-perform sa showdown nilang dalawa. Habang sa presinto naman ay ipinaghahandaan ni Lena si Rigor sa kanyang pagbabalik serbisyo. Sinabi nga ni Lena kay Rigor na mukhang hindi ito masaya sa pagbabalik niya. Kaya naman dito sinabi ni Rigor na mukhang hindi na turnover ng maayos ang mga drogang isinauli niya. Sa kabilang banda, kinausap naman ni Ramon ang isa sa mga anak ni Angkong at ipinangako niya na dito tutulungan niyang makalaya si Angkong. Ngunit may isang kondisyon umano na kailangan magtrabaho ni Angkong kay Ramon at lahat daw umano ng ipapagawa niya kay Angkong ay kailangan sundin ni Angkong. Samantala, isinama na nga ni Tess si Beng aka Olga sa kanilang bahay, ngunit bago nga magkapasok si Olga sa lugar nila Tess ay ininspeksyon niya muna ang mga tambay na nagbabantay sa lugar at ang bag ni Olga. Para lang daw umano makasiguro sila na walang gagawing masama ang kasama ni Tess. Sinabi naman ni Tess kay Beng ang problema nilang pamilya kaya nga daw umuutang siya kay Beng at sa adaman ni Beng napapautangin niya si Tess kahit walang interes. Kaya naman dito todo ang pasasalamat ni Tess kay Olga. Ayon naman kay Olga na wag daw muna magpasalamat si Tess dahil balang araw daw umano ay maniningil siya. Naligid nga sa kaalaman ni Tess na buhay pala ng kanilang buong pamilya ang magiging kabayaran nito. Sa kabilang banda, ginising ni Lucio si Amanda at sinabi ni Amanda kung ano daw bang plano nila sa kanya. Saad ni Lucio na kung binigay lang daw sana nila Amanda ang hinihingi nila ay hindi nangyari ito. Ayon naman kay Supremo na malaki ang kasalanan nila Amanda sa kanya kaya kailangan daw nilang magbayad at bago daw nila gawin yun ay kailangan muna nilang makuha ang pera. Samantala, pumunta na nga ang kapulisan at niraratnaan hideout ni na Supremo kasama na sina Tanggol at si Lucio. At dito nga ay hindi na nakialam sina Tanggol dahil hindi daw umano nila ito away. Maya-maya pa ay napuruhan na nga itong si Primo at nabitawan niya si Amanda dahil lang kung kahit hindi niya ito naisama. Makakaisip naman ng paraan si Amanda at itatali niya ang kanyang sarili para palabasin na siya nga ay talagang nabihag. Sa inyong palagay, ano kayang mga susunod na hakbang ni Agustus ngayong alam niya na si Supremo pala ang utak ng pananabotahe sa kanilang mga transaksyon? Kaya naman mga kapamilya, kapit lang dahil marami pa tayong dapat abangan dito lang sa bagong tinututukan ng sambayanan, ang FPG's Batang Quiapo.